So good evening mga boss, welcome sa aking Auto Electric. So share ko lang itong AC circuit na to, AC wiring diagram ng Honda Civic na 1994 hanggang 1997. Honda Civic CX, Honda Civic Del Sol, Honda Civic Del Sol SI, Honda Civic VTEC. Basta Honda Civic na 94 hanggang 97 model. So bali connection nito ng aircon. So wiring diagram to ng aircon niya ng Honda Civic. So sa mga mahilig mag-DIY, sa gustong ibalik sa original yung kanyang connection ng kanilang aircon, so ito na yung para sa inyo. So bali pag pinakita ko ng buo, so hindi niyo ma-identify kung ano yung mga ito. So pero ito yung sa i-zoom ka. Ito yung heater control panel na to o yung switch ng sa aircon. Sama ito yung blower, AC switch, yan na. Yung sa switch ng sa servo motor or mode control motor. Tapos itong recirculation control motor. Galing sa labas yung hangin, tapos sa loob ng sasakyan na yung circulate yung hangin. So, ito yung condenser fan motor, radiator fan motor, engine coolant temperature. Ito ay AC thermostat, AC pressure switch, blower resistor, blower motor, AC compressor, clutch relay. Ito yung condenser fan relay, SEM, engine control module, radiator fan relay. Bale sa fuse box siya nakalagay. Kasama yung blower motor relay. So ito, yung blower switch saka AC switch. So ito muna yung share ko sa inyo yung connection ng blower na to. Mula sa blower switch hanggang sa resistor hanggang sa blower motor. Ito muna ang share ko. Ito. Yan. So burahin ko yan. Heater fan switch or blower switch. So bali ang connection nito mayroong 5 wire, 5 connection. Blue, blue white, blue yellow, blue black, saka yung solid black. So itong blue white, blue yellow, yan ay pumunta sa blower resistor. Ito, blower resistor yan sa itong blue white ay number 2, itong blue yellow ay number 3. Tapos itong blue black na to ay ito, blue black ito. Ito ay high speed na to ng motor. So ganito gumagana yung blower motor natin, So pag switch mo ng ignition ng sose, itong blower motor relay na to, magti-trigger agad to. Kasi yung blower motor relay natin, meron dalawang power supply. Ang isa ay galing sa battery, duman sa ng fuse na 30 amperes. Ito. Tapos yung isang power supply galing sa ignition. Ito yung black yellow na ta. Ito. Galing to sa ignition na mayroon siyang 7.5 na fuse, 7.5 amperes. So pag nasose, agad-agad yan magti-trigger. Kasi itong black wire ay negative ground. So magkakaroon to ng ignition supply o power supply itong kulay, itong blue-white na wire. Magkaroon to ng ignition, power supply. Ito. So ang antayin na lang ng blower motor ay negative. So ang negative na yan ay yung duman galing sa switch na duman naman ng blower resistor. So pag mo ng number 1, so duman sa resistor kaya mahina yung ikot ng motor. Pag mo ng number 2,
on number 2, so duman pa rin ang resistor. Number 3, duman pa rin ang resistor. Tapos ito number 4, solid na siya. Kasi hindi dumaan ng resistor, kaya nagkaroon ng high speed. High speed na yung blower. So may pagkakataon na sa number 4 lang gumagana ang blower motor. Sa number 4 lang siya umiikot pag switch mo ng blower switch. So may issue niyan yung blower resistor. Ito may problema. Kung sa number 4 lang gumagana tapos hindi siya gumagana sa 1, 2, 3, ang issue niyan ito, yung blower resistor. Halimbawa, lahat naman hindi siya gumagana sa number 1, 2, 3 hanggang 4, hindi umiikot, hindi gumagana yung blower motor. So, ang gagawin nyo, checkin nyo ito kung may, yung blue-white na to, yung kabilang wire ng motor. Checkin nyo kung may supply. So, kung okay, kung may supply, ibig sabihin, check nyo yung socket pag walang corroded, walang sunog. So, ibig sabihin, blower motor na may issue. So, kung may time naman kung may pagkakataon na wala namang supply itong blue-white na to, so dito kayo sa relay mag-check. Baka may problema itong relay. So, check nyo muna kung may dalawang supply, may dalawang ignition siya. Isa sa number 30, o isa sa number 86 or 85 ng relay. Dapat na ignition yan. Tapos yung kabilang coil ng wire, yung kabilang coil na side, dapat may negative, may ground. Basta pag-check yun ng relay na to, na may dalawang supply, dalawang ignition, saka may negative, ibig sabihin, relay na may problema. So, ganoon na troubleshooting ng blower. So, tapos na tayo dito sa blower motor, collision ng blower motor. So, lipat naman tayo sa compressor kung paano siya gumagana yung compressor. So, ito naman yung connection ng natin, ng condenser fan motor, radiator fan motor, compressor. So, ito naman yung connection niya. So, ayan. So, ito yung condenser fan motor, radiator fan motor, engine coolant temperature, AC thermostat, AC pressure switch, AC compressor relay, condenser fan relay, engine control module, radiator fan relay. Yan. So, ganito gumagana yung ating compressor. So, pag on mo ng blower, so papasok siya kasi yung AC switch dito sa blower switch kumukuha ng negative. Itong green na to. So, negative to. So, pag on mo ng blower switch, so magkaroon to ng negative, itong kulay green. So, itong blue red na to, magkaroon din ng negative pag on mo ng AC switch. So, pag on mo ng AC switch ng button, so itong blue red na magkaroon ng negative. So, pumunta yung blue red na yan ay sa AC thermostat. So, ang AC thermostat natin may tatlong wire. Ang isa ay yellow white, blue red, saka black yellow. So, ang black yellow ay ito ignition. Ayan ignition siya. Pumunta sa fuse na 7.5 amperes. So, ignition supply, itong yellow. So, ito namang blue red na to, ito yung galing sa switch, sa AC switch. Blue red na yan. So, ang yellow white ng AC thermostat ay pumunta rito sa condenser fan relay. Tapos, pumunta rito ang yellow white dito sa may AC pressure switch. Ayan, dalawa ang pinuntahan ng yellow white. Pumunta sa condenser fan relay, saka pumunta rin sa AC pressure switch. So, ibig sabihin, kumuha din ng negative itong AC pressure switch dito sa AC thermostat. So, tapos yung ating AC pressure switch, meron ding dalawang wire. So, ang isa na yan galing sa, yung isang wire, itong yellow white galing sa AC thermostat. Saka itong AC pressure switch na isa, yung wire niya, itong blue red na to ay pumunta sa SM, engine control module. Ito.
blue red, pumunta sa AC control module, sa engine control module. Pag switch mo ng aircon, papalo, itong blue red na to. So, kung titinan nyo, magkapareho yung kulay, blue red ditong sa galing sa AC pressure switch, sa itong galing sa switch, AC switch, pareho ng kulay, blue red din. Baka kayo malilito na. AC thermostat galing sa switch yung blue red na yan, tapos itong blue red ng AC pressure switch, pumunta ng SEM. Bali ito, so pag may na-detect na negative ang itong SEM galing sa AC pressure switch, so magbibigay din ng negative itong SEM papunta ng AC compressor relay. So pag nagkaroon ba ng negative, so magbibigay ng negative itong black red na to. So ang AC compressor natin may may 4 na koneksyon. So ang isa diyan papuntang yung output papuntang AC compressor. Ang isa dyan ay negative na galing sa SEM, ito. Tapos ang isa ay galing sa susi sa pag-on mo ng ignition, so magkaroon ng power. Tapos yung isa ay naka-burn na power yan. Kahit naka-off yung susi. Kasi ito yung linya na yun. So ba? Hindi ko mahuli. Ito. Pumunta sa fuse box na mayroon siyang 20 amperes relay. Mayroon sa 20 amperes fuse na magkasama yung fuse nila sa condenser fan relay. Condenser fan relay sa AC compressor ay isa lang ang fuse. Yung main fuse nila. Ito, yung 20 amperes. So, ganito gumagana yung ating AC compressor. So, pag mo ng switch, itong blue red na to, dadaan siya ng AC thermostat. Tapos, pag alis sa AC thermostat, pupunta siya ng AC pressure switch. Pag galing AC pressure switch, pupunta naman yung wire ng AC pressure switch sa computer, engine control module. Tapos, engine control module, magbibigay ng signal sa relay, sa AC compressor relay. Yan na. So, pag on mo ng aircon, pag may freon, may refrigerant, so, maghahagis to ng signal, negative signal, madidetect ng SEM na may negative signal na binibigay yung AC pressure switch. So, bibigyan niya naman to ng negative itong AC compressor relay. So, magti-trigger na to, so, magkakaroon na to ng output, tong relay, yung kulay red na to, na wire. So, magkaroon na ng positive supply. Ito. So, meron siyang, meron kasi thermal protector, kasi compressor thermal protector, para maprotektahan yung compressor. Para para hindi mag-overheat. O pag uminit yung compressor, magka-cut off itong thermal protector. So, yan. So, nakakabit ito sa compressor din ito. Itong thermal protector. So, kaya gumagana yung ating compressor. Ang signal na galing SEM, yung negative signal. So, sasabay naman itong condenser na to, condenser fan motor, condenser fan relay. Kasi yung bali 4 din na connection yung ating condenser fan relay. So, isang ignition, isang negative trigger, isang positive na magkasama sila ng AC compressor na positive at permis yung positive. So, isang output, yung blue black nito ay papunta sa motor. Ito, bali output, condenser fan motor. Yan ang connection. So, bali, pag kung tutuusin nyo, mas maunang ikot itong condenser fan motor. Kasi ang positive, ayan pag nasusi, magkaroon to ng positive, yung yellow na ta. Kasi sa kabilang side, yellow, black, yellow, tapos duman pa ng diode. So, pag wala kayong makuhang isang ignition, halimbawa, check kayo ng condenser fan relay, pag wala kayong makuhang, kasi dalawang makuha yung supply, isang galing sa main fuse, saka isang galing sa ignition.
Pag wala tong positive supply, itong yellow na ta, ibig sabihin, dito kayo sa may diode mag-check. Baka busted yung diode na ta. So, pag unang susi, ay pag unang AC switch ng aircon, parang ano to, pag kahit hindi mag-trigger, parang kung sa tinan mo tong wiring diagram ng nila. Kahit hindi magbigay ng negative itong SEM sa AC compressor, parang iikot itong condenser. O magti-trigger to condenser fan relay. Kasi may ignition to. Tapos itong yellow-white na to ay galing sa AC thermostat. Ito. So, may negative agad siya. So, ikot yung condenser fan motor high speed. Kasi wala siyang command sa AC compressor. Ang command niya lang dito sa may AC thermostat. Pero itong radiator fan relay natin, ang negative trigger nito ay galing sa engine coolant temperature. Ito, ACT. So, pag nag-close ito, so magkaroon to ng negative. Itong yellow-green na wire. Ito. Magkaroon ng negative, so magbibigay na siya ng signal dito sa SEM. So, parang nagkaroon na ng negative, ito na may relay, magti-trigger, papasok naman dito yung natin. So, papasok naman dito yung positive. So, yung radiator fan relay natin, mayroon ding 4 na connection yan. Bali, mayroon din kayo makakuha itong 2 power supply at 2 positive supply. Yung isa naka-stay di 12 volts, tapos yung isa ay galing sa ignition. Pag unang susi. Saka yung kaya negative trigger ay galing sa engine coolant temperature or ACT. Tapos ito yung blow rate na ito yung output papuntang radiator fan motor. Ito. So, ayan. So, ganun lang gumagana yung ating aircon, condenser fan motor, radiator fan motor, AC compressor, ganun pag gumagana. So, baka hanapin nyo rito yung idle up. Yung idle up ay nasa SEM ng Aconic yun. Engine control module ang command nun. So, pakita ka. So, ito yung idle up. IACB. Itong dalawa. So, bali yan. Pag VTEC saka SI with manual transmission, bali 2 lang yung wire. 2 wires siya, Bali, isang blue yellow saka yellow black. Pero paglampas ng socket, may socket pa siya dinaanan, magiging green white. So, lang yan, 2 wire sa VTEC na manual transmission. Itong yellow black saka itong green white. So, yellow black ignition to, 12 volt supply. Tapos ito yung negative trigger galing sa SEM to. Yung green white na to. So, ganun din yung idle up ng Honda Civic S saka SI. Malamang Del Sol to. Honda Civic Del Sol S saka Del Sol SI. With automatic transmission. Bali, 3 wires siya. Yung isang black blue na to ay pumunta rito ng SEM command. Tapos itong yellow black ay ignition 12 volt supply. Tapos yung orange ay SEM command din yan. So tinan natin do sa SEM. IACB, ito yung green white na to. Ito yung galing sa 2 wire yung sa manual transmission. Itong IACBN, IACBP, ito yung sa 3 wire. Kaya
Kaya merong command itong CM galing do sa AC pressure switch gawa nung kailangan niya taasan yung load para malaman niya nagbukas siya ng aircon. So ito yung linya niya ito. Itong blow red na yung galing to sa AC pressure switch. Kaya ano yan kaya magtataas yung RPM gawa nung yung command na to, madidetect ng SM. Kaya mag-idle up siya. So balik tayo dito sa aircon. So ito pwede nyo screenshot. So para mas madali nyo masundan itong connection na to, pwede kayo mag-drawing. Pwede nyo siya i-drawing. Para mas madali nyo masundan pag nag-troubleshooting kayo. So ayan. Pwede nyo screenshot yan. Ayan. Ito sa may circulation na to sa servo motor, parang hindi na to masyadong mapapansin. So palitin ko, ayan.